Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya, ang Biblia. So, ang natin pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa simbahang Katolika at iba-ibang mga churches na meron po nito. Ano po? So, ang panggat po natin paksa, ano ang liturgy at dapat bang makilahok ang Kristiyano sa mga pagsambang liturgical. Ang sinasabi po ng American Heritage Bible, na dictionary, ang liturgy na nangangahulugan ng sumusunod ang seremonya ng Eucharist o yung pong may ostia, ano po. At pangalawa, piniprescribe po na anyo ng serbisyong panrelihiyon o ritual. Ano po. So, kung titignan po natin ang kasalatan, wala pong piniprescribe na anyo ng serbisyong panrelihiyon na pinapagawa po sa iglesia. Ganun din po, maraming mga sita sa New Testament na nagsasabi sa atin ng mahalagang sangkap na dapat maging parte ng lokal na iglesia. Ano-ano po ba mga ito? Una po, tunay na pakikipisan. So, tinatrato ang kapwa mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. May halong pag-ibig, pagkakaisa sa puso, at pagbibigay sa iba tulad ng sa isang pamilya po. So makibukas po tayo sa nakalagay po sa banal na kasulatan. Dito po sa Gawa 2:44 hanggang 46. Tingnan po natin ang nakasulat po dito. Gawa 2. Okay. So, ito po nakasulat dito, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ririan para makabahagi ang lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ririan at ang peray, pinamamahagi nila sa mga kasama ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ang talatang 46, araw-araw natitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay, lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakibahagi sa pagkain. Sa ganun po, no? Kumbaga, dyan po pumapasok yung all for one and one for all. No? Kapag Kristyano ka, handa kang i-share. Po? Kung ano man yung meron mo sa kapatiran. So, ano po yung mga sangkap po ng isang iglesia? Pagtalima po sa mga ordinansa. So, ano ba itong mga ordinances na to? Bautismo ng mga mananampalataya at pag-alaala sa huling hapunan o komunyon. Ano po? So, buksan po natin ulit ang Gawa 2. So, nasa Bible po yung communion, ano po? Pero po, paano po ba sinasagawa ng unang iglesia? Sila unang mananampalataya, ano po? Pag-aalis ng Panginoon Jesus. Nung pong nag-ascend sa heaven. So, dito po nakasulat, basahin natin. Marami ang naniniwala sa kanyang mensahe at napabautismo agad sila ng araw na yon. Mga 3,000 tao na dagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga tinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa panalangin. So, yun po kaninang nabasa ko, yung talata 46. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakibahagi sa pagkain. So, ano po ang ginagawa po nila?
So, dito po, no, yung sila po ay nag-breaking of the bread, ano po. So, unang Korinto, 11, talata pa lang po ito. So, ito po nakasulat, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo nung gabing traidorin ng Panginoon Jesus. Kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinahati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hanggang talata 32 pala yun, ano, mahaba-haba. Ito yung communion, ano po, service. Pagkatapos sila kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan, na pinagtitibay na aking dugo tuwing inom ninyo ito. Gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at inom ng inumin ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga sinamang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon, nang hindi karapat-dapat at ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat sino mang kumakain at umiinom ng hindi napahalagahan, ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang may hina at may sakit, at ang ilan ay namatay. Ngunit, kung susuriin natin ating sarili, kung tama o mali ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, tinan niya tayo, pang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo. Yun, no? So, ganun po pala ang tamang pagsasagawa ng communion, o Santa Cena, tawag sa ibang mga churches. So, pinangahawakan po ang mga doktrina ng mga apostol. Yan po isang katangian po ng isang iglesia. Pinangahawakan din po ang pagbasa ng salita ng Diyos at pagtuturo pangangaral ng salita ng Diyos. So, kanina basa ko na po yung Gawa 2:42. Puntahan na lang po natin yung unang Timoteo 4:13 hanggang 16. Okay, sasabi, habang wala pa ako riyan, gamitin mong panahon mo sa pagbasa ng kasulatan sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Yun, maganda, no? Huwag mong pababayaan ang kaloob sa iyo ng Banal na Espiritu, ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Gawin mo ang mga tungkulin ito at tubos mong talaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ng paglago mo. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay nito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. So, yan po, no? Ginagawa ko sa isang church. Yan po. So, ina-exercise po yung mga kaloob ng Espiritu Santo. Ano po? So, dito po sa talata 2 ng parehong, hindi pala pareho, no? Sa kalawang sulat ni Apostol Pablo, tinan naman po natin nakasulat dito, talata 2, kabanata 4, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa maling ng gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa magitan ng matyagang pagtuturo. Yun, napakaganda, no? So, ba't kaya ito hindi natin nakikita sa mga simbahan na natin, ano po? Yun. Ilantad ang mga maling aral at pagsabihan ng mga tao sa maling nilang gawain. Ano? Kaya wala nagpipreach laban sa kasalanan. Ano po? Kaya wala na tuloy ganang magsimba yung mga tao dahil wala naman napupulot. Tama? So, ano pong katangian ng isang iglesia?
pananalangin, pagpupuri at pagdedepende sa pangunguna po ng banal na Espiritu. Puntahan po natin ang Gawa 13, 1 hanggang 4. Puntahan po natin doon 13. Sabi po natin, doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tagapagturo na miyembro ng iglesia. Sila ay sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, Lucius na taga Cyrene, Manaen, na kababatan ni Gobernador Herodes, at si Saulo. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu sa kanila, italagan ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo, dahil may paggagawa ako sa kanila. Tama ba? Hanggang 4. Pagkatapos mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinalanghan. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinabi ng banal na Espiritu. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Ngayon, so, yan po ang karaniwang ginagawa sa mga Bible-based na mga simbahan po. Makikita natin nag-aayuno, nananalangin, nangungusap ang banal na Espiritu sa kalagitnaan nila. Napakaganda, no po? Ano pa sa unang Timoteo? 2, 1 hanggang 8. Okay, so sabi dito, tama na? Okay. Nakalagay po dito, mahaba-haba din naman. Una, pinapakiusap ko yung panalangin ninyong lahat ng tao. Paabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. Panalangin niyo mga hari at mga may kapangyarihan may kapangyarihan para makamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan na tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas na isang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Binigay niya ang buhay niya bilang pantubo sa lahat ng tao. Ito nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. At ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi-Hudyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ng mga lalaki nang may malinis na kalooban na sa pagtaas sila ng kamay sa pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Yun. So makita natin dyan, no, yung mga dapat nating ginagawa sa loob ng simbahan. Mananalangin tayo, po, para sa mga tao sa gobyerno, sa mga tao sa paligid natin na maligtas sila. Ano po? Okay. So, nakikita ba natin yan sa mga churches natin? Yun. So, kung hindi nyo po nakikita yan, paghanap na kayo ng isang church, ano po, na ang ginagawa ay ayon sa banal na kasulatan. Tama po? Kung puro seremonya, ritual, pero wala naman nangyayari, ano po? Yun. Kung nasasawa na tayo sa mga doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, panahon na po para maghanap tayo. Ano? Kasi nakagay po sa Bible, nabasa ko rin, na pagsumikapan po natin pumasok dun po sa kaharian ng Diyos. Kasi po marami pong mga panlilinangan dyan doon. No? Sa Efeso 6:8, Kanakaad at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Panalangin yung lahat ng dapat ipanalangin na huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanati. So tayo sa churches natin, yun ang dapat ginagawa natin. Ano po? Nananalangin tayo. Okay, so ano pa po dapat na maging sangkap ng isang malusog na simbahan?
ang pagpapalaganap ng mabuting balita kay Kristo, ang pagdidisipulo, ano po? Ano ba yung pagdidisipulo? Yung pong bagong tanggap sa Panginoon, tinuturuan po natin, ano po? Na mga basic na dapat niyang gawin sa kanyang pagtanggap sa Panginoon. Alaman niya kung paano siya magpapatuloy. So, ano po pong sangkap? Lahat ng miyembro, ginagamit ang kaloob na spiritual sa paglilingkod kay Kristo bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ano? So, nandiyan po yung mga talata. Magbabasa na lang po ako ng isa dyan. Ano po? Sa Roma, 12:38. Puntahan mo natin. Ito po nakasulat. Sa biyayang pinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo, na huwag ninyong pahalagan ang inyong sarili na higit sa nararapat, sa halip kilalanin niyo ang tunay ninyong kakayahan ayon sa pananampalatayang binigay ng Diyos sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganon din tayo mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, isang katawan lang tayo kay Kristo at magkakagunag tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahang binigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na niyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan pahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung mamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. So, ang bawat Kristiyano po ay mayroong mga spiritual na kaloob na galing sa Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. So, tayo po, inutusan po tayo na gamitin ito, yung mga kaloob na po, binigay ng Diyos. So, may mga gift of leadership, may gift of giving, yung binigay ang Panginoon, may gift of preaching, yung binigay ang Panginoon. Sa mga Kristiyano, so tayo po ay maglilingkod sa Diyos sa magitan ng mga kaloob na to. So, sinasabi pong liturgical ang isang simbahan dahil masyadong formal at may sinusunod na programa kung paano po sila sumamba. Pero makita po natin sa Gawa 13 ng simbahan sa Antioch ay flexible dahil bukas po sila sa paghilos at pangunguna ng Espiritu Santo. Kung masyado pong liturgical ang isang simbahan, na hindi sila pwedeng mag-iba ng takbo ayon sa pangunguna ng Banal na Espiritu, sumusobra po ang pagiging liturgical po nila. Masyadong dinumuro ang simbahan at ayaw magbigay ng daan sa pangunguna ng Espiritu. So, may sarili silang agenda, hindi nila kailangan ang agenda ng Panginoon. Ano? So, napakalungkot po makita po natin na si Lord wala sa mga simbahan na yun dahil ang ginagawa nila, yung programa nila, tama po? So, paano titira doon si Lord sa mga sinasabi nilang templo kung ang sarili nilang mga agenda kanilang pinatutupad doon? Ano po? Hindi ang salita ng Diyos. So, may dalawa pong pwedeng may dalawa pong pwedeng panganib ang pagsambang liturgical. Una, maaaring magkaroon ng mali ang mga liturgy na disenyo ng mga tao. Kaya dapat po eksaminin kung talagang sang-ayon po ito sa salita ng Diyos o kasulatan. Totoo ito para sa mga simbahan na tinatawag na liturgical. Pati yung mga simbahan na hindi rin tinatawag na liturgical. Sa parehong kaso po, ang nagtatakda po ng programa sa Sunday service ay mga tao po na nagkakasala at nagkakamali. Pangalawa po, yung mga liturgy na
pinapagdasal ang mga tao ng paulit-ulit, sumasagot ang mga tao ng paulit-ulit, etc., maaaring gawin po ng mechanical na hindi iniisip ang pagsamba ng galing sa puso. Diba? So kapag po nangyayari po ito sa simbahan, nawawalan po ng kabuluhan ng pagpapaulit-ulit, ano, na pagsamba o pagsasalita ng mga tao. Bagamat pwede rin po magkaroon ng sinseridad sa pagsamba sa Diyos, ang paulit-ulit na pagdarasal, habang binubulay ang sinasabi at nananalangin ng may taimtim. So maging sa mga simbahang non-liturgical, may mga kanta at koro na paulit-ulit din na kinakanta. Kaya nanganganib na basta na lang kantahin nang walang pagmumuni-muni sa mga salita. So para na lang silang mga makina. So hindi masyado importante kung liturgical po o hindi ang isang simbahan. Ang mas importante po, wasto ang doktrina. At nagtuturo ng wasto ang pastor. At namumuhay siya ayon sa salita ng Diyos. Okay? Yung kaninang binasa ko, tinanin lang po yung unang Timoteo 4:16, gawa 2:2. Ang malangkot po sa maraming simbahan, hindi pinapakain ng spiritual na pagkain ng mga taong nagsisimba sa kanila. Binabasa ng maliit o ang maliit na bahagi ng Biblia, pero wala namang laman ng sermon, So hindi tinuturo sa tao kung paano papasok sa langit, kung kanino dapat magdasal ang tao, kung pwedeng makatiyak ang tao sa kaligtasan po niya, at iba pang mga importanteng mga paksa, na kailangan ng tao. So, ang issue po kung liturgical ng simbahan ay hindi po masyadong importante nito dahil lahat naman po ng simbahan may sinusunod po na format. Pagkusinan po natin ang mga tinuturo at ginagawa ng simbahan kung alin sunod po sa salita ng Diyos o sa kasulatan. Sa mga mahalagang issue po, lalo na po tungkol sa mga same-sex marriage, yan, So, kung wala pong sinasabi mo kung sa mahalagang issue ng simbahan, umalis na po kayo dyan. Maghanap na kayo ng simbahan na tumutugon sa pangailangan natin. So, kailangan po sang-ayon sa kasulatan, hindi sa liturgy. Ito po magdedetermine kung tugma ang mga ginagawa ng isang simbahan sa ginagawa ng isang malusog na iglesia at nakatayo po sa salita ng Diyos. So, yun po importante. So, hindi po ritual at mga seremonya ang hinahanap po ng Panginoon, kundi katotohanan po sa puso ng mga tao, sa pamumuhay ng mga tao at sa mga practices. Okay, so kayo po, kung gusto niyo po magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, isa lang po ang paraan po. Magsisi tayo sa kasalanan natin, aminin po natin na tayo pinagkasala at magsisi tayo. At tanggapin natin si Yesu Cristo bilang sarili po nating tagapagligtas, Panginoon na ating buhay. Hayaan po natin na kunin ni Lord ang ating mga kasalanan at baguhin po niya tayo. Yun lang mong pamparaan. Hindi natin kayang gawing banal ang sarili natin. Kahit araw-araw pa tayo nasa simbahan, kahit tumira pa tayo doon, salihan natin ang lahat ng sekta o kaya araw-araw tayo magpapako sa krus, hindi po tayo maliligtas. Walang pagbabawas sa kasalanan po ang magagawa namin. Ang kailangan po natin ang tagapagligtas na si Yesu Cristo. So ngayon po talaga po natin sa kanyang buhay natin, tagapin po natin siya at paghariin natin ang Panginoon Jesus sa buhay po natin. So, sumunod po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa salita niyo. Na ako po yan, natuto na naman, Panginoon, ng
dapat kong maunawaan, Lord, yan gawin sa simbahan, Panginoon. Lord, patawad o Diyos sa lahat po ng mga kasalanan ko, Panginoon. Mga inisip ko, sandita at mga pinilos ko na hindi po kalagod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Hugasan niyo po ako ng banal na dugo ni Jesus sa lahat po na aking mga kasalanan, karumihan, Panginoon. Panginoon Jesucristo, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po maging tagapagligtas ng aking kaluluwa. At Panginoon na aking buhay. Tatakbuhin niyo po ang buhay ko, Panginoon, at kontrolin niyo ang Diyos. At Panginoon Jesus, simula sa araw ito, kami maglilingkod sa inyo. At mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling niya. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng Banal na Espiritu upang maintindihan ko po ang salita at maintindihan ko po ang nakalagay sa Bible, may sa pamuhay ko to, at maging matagumpay po ako sa lahat po ng malalang ng Diablo at mga tukso. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan po na aking kaluluwa, sa kapatawaran po na aking mga kasalanan, at sa buhay na walang hanggan na pinagkakaroon mo sa akin ngayon, dahil po sumasampalataya po ako sa inyong lutong anak. Thank you, Lord, sa lahat po ng pagmamahal niyo sa akin at kabutihan niyo sa buhay ko. Ito aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung tayo po ay nanalangin yan, matuwa tayo, magalak tayo, magtatalon tayo sa tuwa. Dahil napatawad na po ang lahat ng kasalanan natin. So para lumagho po kayo sa pananampalataya, magbasa po kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo si Jesucristo. At bilhin niyo po magbasahan kahit na 1 chapter a day lang po. Para po lalo po tayong magkaroon ng masayang relasyon sa Diyos. At sa mula po maghanap tayo ng church, ang kasama pinapangaral, hindi po doktrina ng tao, hindi po disiplina ng mundo o pagkrisyon ng simbahan, kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas. Mula Genesis sa Revelation, at ang mga tao po ay malayang magbasa ng Bible sa sarili nila, hindi po sila binabawala na kanilang mga pastor, mga ministro. At sa mga maganda po tayo ng church, ang saan ang pangalan tinataas sa isa lang, hindi pangalan ng kung sino-sinong santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi pangalan ng pastor, ginagawang appointed son of God, hindi po pangalan ng sekta, religion, kundi si Jesucristo lang, dahil siya lang po ang magdadala po sa atin sa presensya ng Diyos. At sa mula magandang tayo ng church kung saan kumikilos po ang banal na Espiritu, binabagong buhay ng mananampataya at binibigyan ng kaaliwanan po at kagalakan ang mga Kristiyano. So kayo po ay napagpala ng ministry natin dito po sa internet. Pagsabihin niyo po sa mga tao, mga kapitbahay, kakilala na may sagot ang Panginoon sa mga tanong po nila sa buhay. Hindi na po nila kailangang mga pasadilim o kaya mapilitang manood ng dating daan kung saan pinapaikot lang sila ni Eli Soriano. At pinapabilib tayo sa dami ng alam niya sa Bible, pero gusto lang tayong dalhin sa panibagong sekta. Ano? Wala po sa sekta, wala sa relihiyon na kaligtasan po natin, hindi na sa tamang pakipagrelasyon sa Diyos. So, kung kayo naman po ay may mga tanong, feedback, suggestion, comment, ilagay nyo lang po dyan sa baba o kaya mag-email kayo, mag-text kayo, mag-tweet kayo sa akin. Ano? At kung kayo naman po ay nakisabay kanina sa panalangin natin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon, pamalitan nyo rin po pagsabihin nyo sa mga katrabaho nyo, ka-eskwela nyo, na Kristiyano na kayo ngayon, napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan nyo at papunta na kayo sa langit. Kung hinihibo naman kayo ng Panginoon na makaisa sa ministry na to, na maging supporter po, para makapagligtas pa tayo ng mas maraming kaluluwa sa magitan ng channel na to, welcome po yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So hanggang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.